Buntis ng 8 buwan, itinulak si Maya ng sarili niyang ina at asawa sa bingit ng kamatayan. Habang nakaluhod si Maya na nagpupunas ng sahig at kumakain ng kanin lamig, ang milyonaryo niyang asawa ay nagtatapon ng pera sa kanyang kabit. Mas matindi, binayaran ng asawa niya ang sarili niyang ina upang pahirapan siya hanggang sa makunan at ma-divorce ng walang makuha. Ngunit bago pa sila magdiwang, ang buong pondo ng kumpanya ay na-freeze na ng isang dating master auditor. Patay na ang martir. Ako na ang magiging bangumot ninyo. Gaano katindi ang susunod na ganti nang nagbalik na reyna? Nakaluhod ako sa ibabaw ng malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol, hawak ang isang basang basahan habang iniinda ang matinding kirot sa aking likod dahil sa 8 buwang tiyan. Tinitiis ko ang bawat hihingal-hingal na paghinga. Iniisip na ang lahat ng paghihirap na ito ay sakripisyo para sa pamilyang pinapangarap ko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang boses ng aking asawa mula sa bahagyang nakabukas na pintuan ng kanyang opisina. Tanggapin mo ang checking yan, Mami Corazon. Siguraduhin ninyo lang ni Trina na mai-stress at mapapagod si Maya araw-araw para magkusa siyang pumirma sa waiver at divorce papers bago pa lumabas ang bata. Malamig at walang kaawa-awang boses ni Rafael mula sa loob. Napatigil ang aking kamay sa pagpupunas. Tila huminto ang ikot ng mundo at ang hangin sa aking paligid ay nagiging napalamig na parang yelo. Walang problema, Rafael, sagot ng aking sariling ina si Corazon na may kasamang malutong na tawa. Basta siguraduhin mo lang ang 5 milyong piso para sa butik ni Trina. Madaling pasunod ang batang yan. Utang na loob niya sa akin ang buhay niya, at hindi yan makakapalag sa akin. Mabuti nang malinaw, dagdag pa ng aking nakababatang kapatid na si Trina. Isang malaking istorbo lang naman ang babaeng yan sa buhay mo, Kuya Rafael. Mabuti pa si Chloe, mayaman at nababagay sa antas mo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay parang mga saksak ng patalim sa aking dibdib. Ngunit walang ni isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ang init ng dugo sa aking mga ugat ay biglang nanlamig. Sa loob ng 3 taon, isinuko ko ang aking mataas na posisyon bilang master auditor sa isang malaking kumpanya upang maging isang masunuring asawa at mabuting anak. Tinitiis ko ang pagkain ng kanin lamig, ang paglalaba ng manumano, at ang araw-araw na pambubulyaw. Sa paniniwalang bahagi ito ng pagiging isang mabuting pamilya. Ngunit ang pamilyang inakala kong kumakalinga sa akin ay isang grupo pala ng mga buitre na nag-aabang sa aking pagkamatay. Lumalabas ng opisina si Corazon, hawak ang kanyang mamahaling handbag at nakataas ang kilay nang makita ako sa sahig. Bakit nakatigil ka riyan, Maya? Sigaw niya sa akin habang itinuturo ang basahan sa aking kamay. Ang bagal-bagal mong kumilos, maswerte ka pa rin dahil pinapatira ka pa ng asawa mo sa ganitong kalaking mansyon kahit wala ka namang pakinabang. Pagkatapos tong punasan ang buong sala, laban mo ng manumano ang mga kumot at kurtina ni Trina. At huwag mong idadaing ang tiyan mo sa akin, habil nanganak din ako ng 4 na beses. Pero hindi ako nag-inarte ng ganyan. Lumapit si Trina, dala ang 5 bag ng mga mamahaling damit na binili gamit ang credit card na nakakabit sa aking pangalan. Ate, usin mong paglilinis ha. May mga bisita akong darating mamaya para sa aking party. Ayaw kong makakita ng anumang dumi sa sahig na kakahiya sa mga kaibigan ko. Inisip nilang ako'y umiiyak at nagmamakaawa sa kanilang harapan tulad ng ginagawa ko noong mga nakaraang buwan. Inisip nilang ako ang lumang Maya, ang martirang tanga, at ang taong madaling takutin gamit ang salitang utang na loob. Ngunit dahan-dahan akong tumayo. Dinala ko ang aking 8 buwang tiyan ng may matatag na postura. Tiningnan ko ang aking ina at kapatid ng diretso sa kanilang mga mata. Walang galit sa aking mukha. Walang panginginig sa aking boses. Isang napakatahimik at napalamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting nagdala ng kakaibang takot sa kanila. Opo, Ma. Maikling tugon ko sa napakahinahong boses. Lilinisin ko ang lahat.
Sisiguraduhin kong walang matitirang dumi sa bahay na ito, maging ang mga taong nagdudulot ng dumi. Napatitig si Corazon sa akin at tila nagtataka sa biglang pagbabago ng aking aura. Anong sinabi mo? Wala po, ma. Sagot ko, habang hinarap ko sila ng may malamig na tingin. Sinasabi ko lang na gagawin ko ang dapat kong GraphQL. Tinalikuran ko sila ng walang alinlangan at naglakad ako patungo sa aking kwarto. Sa sandaling iyon, ang sakit sa aking puso ay pinalitan ng lohikal at tumpak na kaisipan ng isang dating auditor. Nabuksan ang pintuan ng aking kamalayan. Hindi ako magiging biktima sa kwentong ito. Pagkaalis ni Corazon at Trina, kasama si Rafael, upang mag-shopping at magtanghalian sa labas, pinalitan ko ang lock ng aking pintuan. Huminga ako ng malalim, inilabas ang aking lumang laptop mula sa isang nakatagong siwang sa ilalim ng kutson at inihalo ang flash drive na naglalaman ng aking mga lihim na file. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Sa loob lamang ng 10 minuto, pumasok ako sa encrypted financial network ng De Leon Group of Companies. Bilang dating humawak ng kanilang mga libro bago ako nagbitiw, alam ko ang bawat lihim na pinto at bawat peking invoice na ginawa ni Rafael upang magtago ng buwis at magpalabas ng pera para sa kanyang kabit na si Chloe. Una, itinago ko at inilipat ang digital security access ng Pampamilyan Trust Fund patungo sa isang pribadong offshore account na nakapangalan sa akin at sa aking unborn child. Pangalawa, kinansela ko ang lahat ng supplementary credit cards na ipinagamit ko kay Trina. Pangatlo, kinuha ko ang lahat ng ebidensya ng paglipat ng pera ni Rafael sa account ni Corazon. Mga patunay ng bribery at extortion na gagamitin ko sa korte. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking encrypted phone at tinawagan ang tanging taong maari kong pagkatiwalaan sa mundong ito. Attorney Clarissa, malamig kong wika nang sumagot ang kabilang linya. Ihanda mo ang mga dokumento para sa grand audit at corporate fraud. Panahon na para baguhin natin ang may-ari ng kumpanyang ito. Maya sigurado ka na ba dyan? Tanong ni Clarissa sa kabilang linya, may halong pagkagulat. Akala ko ba ayaw mong saktan ang pamilya mo at ang asawa mo? Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang maawain at ang asawa na pwedeng apak-apakan. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang matatalim na bilog ng yelo. Wala akong pamilya, Clarissa. Malamig kong sagot habang hinahawakan ng aking tiyan. Mayroon lamang akong anak na kailangan kong protektahan at mga kalaban na kailangan kong ibagsak. Magsimula ka na ngayong gabi. Inilagay ko ang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa ibaba ng mansyon, narinig ko ang pagdating ng kotse ni Rafael at ang mga yabag ng paa ng aking ina at kapatid na nagtatawanan habang pumasok sa bahay. Hindi nila alam na sa mismong sandaling ito ang kastilyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha ay nagsisimula ng gumiba mula sa loob. Kinabukasan gumising ako ng maaga bago pa man pumutok ang araw. Inayos ko ang aking buhok at nagsuot ng isang simpleng duster. Sa ibabaw ng lamesa sa kainan, inihain ko ang paboritong almusal ni Rafael. Mga basag na itlog, mamahaling bacon at mainit na kape. Lumabas si Rafael mula sa silid, nakabihis na para sa kanyang kumpanya, nakatingin sa akin ng may malamig na mata. Maya, panimula niya, habang nauupo at kinuha ang kanyang kape. Nabanggit sa akin ni Mami Corazon na tila nagmamatigas ka raw kahapon. Humihingi sila ni Trina ng karagdagang tulong para sa negosyo at panggasto sa bahay. Bakit kailangan mo pa silang pagdaetang bigyan mula sa sarili mong lumang ipon asawa kita at tungkulin mong tulungan ang pamilya mo? Isang napakatamis, ngunit walang buhay na ngiti ang ibinigay ko sa kanya habang isinasalin ang kape sa kanyang tasa. Ganun ba, Rafael? Mahinhin kong sagot. Pasensya ka na. Medyo masama lang ang pakiramdam ko kahapon dahil sa tiyan ko. Ibubukas ko ang lahat ng mayroon ako para sa inyo. Wala naman akong pwedeng itago sa pamilya natin, hindi ba? Napatitig si Rafael sa akin. Tila, nagtaka siya sa aking napakahinahong tugon
ngunit ang kanyang kayabangan ang nanalasa. Inisip niyang natakot ako sa kanyang pangaral. Mabuti naman at nauunawaan mo. Ayaw kong nakikitang nahihirapan ng ina mo. Tandaan mo ang utang na loob mo sa kanila. Lumalabas mula sa ikalawang palapag si Trina, nakalabas ang balikat at nakatitig sa akin ng may pagmamataas. Ate wika ni Trina nang walang anumang paggalang. Kailangan ko ng 300,000 piso ngayon. Bibili ako ng designer gown para sa De Leon Gala sa susunod na linggo. Iabot mo sa akin ang gold card mo. Tumingin ako sa kanya. Sa halip na makipagtalo o magalit, kinuha ko ang aking wallet mula sa mesa at inilabas ang makinang na gold card. Inabot ko ito sa kanya nang may bukas na palad. Eto Trina, wika ko. Gamitin mo. Bilhin mo ang pinakamamahaling damit na gusto mo. Kinuha yun ni Trina ng mabilis at pabalang habang nakatunganga si Rafael sa akin, halatang nagtataka kung bakit napakadali kong magbigay ngayon. Ang hindi nila alam, sa mismong minuto na ipinasok ko ang card na yon sa sistema, kaninang umaga, itinali ko na ito sa isang high-risk fraud monitor. Ang bawat swipe ni Trina sa mamahaling boutique ay magpapadala ng direktang alerto sa Bureau of Internal Revenue para sa investigasyon ng illegal card sharing at tax fraud ng kumpanya ni Rafael. Pagkaalis ni Rafael at Trina, pumasok si Corazon sa kainan. Umupo siya sa kabisera, humigop ng mainit na sabaw, at pabalang na itinulak sa aking harapan ang isang bowl ng matigas at malamig na kanilamig, kasama ang natirang tuyo mula kagabi. Kainin mo yan? Malamig na utos ni Corazon. Huwag kang mag-aksaya ng pagkain dito sa bahay. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat matuto kang magtiis at magpakumbaba. Huwag mong isiping reyna ka rito dahil lang sa nabuntis ka. Kinuha ko ang kutsara at dahan-dahan kong kinain ang malamig na kanin nang walang anumang reklamo. Habang nakatitig si Corazon sa akin, nang may pandidiri lihim na gumalaw ang aking mga daliri. Kinuha ko ang basong kristal na pinalagyan niya ng tubig. Habang inililipat ko ito patungo sa sink, mabilis kong idinikit ang isang transparent silicone tape sa bahaging may malinaw na marka ng kanyang thumbprint. Kainin mo ang sabaw mo, Ina. Magsawa ka sa mamahaling pagkain sa mansyong ito. Dahil ito na ang huling mga araw na makatitigim ka ng luho bago kita ibalik sa kung saan ka nanggaling. Pagbalik ko sa aking kwarto, pinalabas ko ang aking hidden phone at idinikit ang silicone tape sa biometric scanner ng aking laptop. Ang fingerprinting Corazon ang pinal na susi na kailangan ko upang mabuksan ang pampamilyang foundation account. Ang account na ginagamit nila upang magpasok ng mga illegal na pera. Mabilis kong tinawagan si Attorney Clarissa gamit ang encrypted line. Clarissa, hawak ko na ang biometric access ng ina ko. Malamig kong balita. Maari mo nang simulan ang pag-freeze sa kanilang mga joint asset. Magaling Maya, sagot ni Clarissa mula sa kabilang linya. Ngunit may natuklasan ako sa tax disclosures ng asawa mo. May panibagong pangalang lumabas bilang co-beneficiary ng pangunahing dummy foundation ni Rafael, ang kumpanya ni Chloe Gutierrez. Napatigil ako ng ilang segundo. Ikinakasal na nila ang kanilang mga negosyo bago pa man ako makapanganak. Hayaan mo silang maglipat ng pera. Ang sandaling pumirma sila sa mga dokumento sa gala night, ang magiging huling araw ng kanilang kalayaan. Naipasa ko na rin ang porma na reklamo sa audit agency, dagdag ni Clarissa. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Maya. Kung matuklasan ni Rafael ang ginagawa mo, hindi na natapos ni Clarissa ang kanyang sasabihin. Mabilis na bumukas ang pintuan ng aking silid nang walang anumang katok. Nakatayo roon si Rafael. Galit ang kanyang muka, hawak ang kanyang telpono at isang may tatak na sobre mula sa bangko. Maya, sigaw ni Rafael habang mabilis na lumalapit sa aking kinalalagyan. Ano tong notification na natanggap ko mula sa bangko? Bakit sinasabing ang lahat ng corporate shares mo sa De Leon Group ay inilipat mo na sa isang irrevocable trust fund para sa bata at nakalak na ang pondo para sa akin? Tiningnan ko si Rafael ng diretso sa kanyang mga mata. Walang panghinginig sa aking mga pilik mata.
Walang kahit anong bakas ng takot. Ang boses ko ay napanatili kong parang malumanay na simoy ng hangin sa gitna ng gabi. Isip-isip ko lang, Rafael. Di ba yan ang gusto mo? Mahinhin kong sagot. Sabi mo, ayaw mong stress ako sa mga usaping pampinansyal habang buntis ako. Inilagay ko ang aking mga corporate shares sa isang irrevocable trust para sa anak natin, upang kung sakaling may mangyari sa akin sa pangangana, nakasiguro ang pondo ng De Leon at walang sinumang makakapagnakaw nito. Diba mabuting asawa ako? Napatigil si Rafael. Naipit siya sa kanyang sariling betag ng pagpapanggap. Hindi siya makapagreklamo ng malakas, nang hindi nabubunyag ang kanyang tunay na intensyon ang kunin ang aking mga share para sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding inis, ngunit napilitan siyang ngumiti ng pilit. Mabuti naman kung ganoon, Maya. Utal niyang sagot habang itinatago ang galit sa kanyang boses. Siguraduhin mo lang na hindi maapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Lumipas ang 2 araw at mas lalong naging tridor ang hangin sa loob ng mansyon. Hapon yon nang dumating si Rafael na may kasamang isang babae. Si Chloe Gutierrez ang kanyang kabit. Nakasuot si Chloe ng isang mamahaling designer suit, may dalang signature bag at naglalakad na tila siya ang may-ari ng buong bahay. Maya, malamig na tawag ni Rafael habang nakatayo ako sa may hagdanan nakasuot ng simpleng duster. Si Chloe Gutierrez. Siya ang bago nating corporate financial consultant. Bibigyan mo siya ng access sa lahat ng lumang audit files mo mula noong ikaw pa ang humahawak ng libro. Tumingin sa akin si Chloe mula ulo hanggang paanang may matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Oh, so you're Maya. I expected more. Parang katulong lang pala ang misis mo, Rafael. No wonder your company's public branding looks outdated. Bago pa man ako makapagsalita mabilis, na lumabas si Corazon mula sa kusina. Dala-dala niya ang isang tray ng mamahaling tsaa at imported na biskwit. Sa harap ni Chloe, ang aking ina ay yumukod at naumiti ng napakalapad isang ngiti ng kawalan ng dangal at labis na pagmamakaawa sa mayayamang tao. Naku, Ma'am Chloe. Masayang bati ni Corazon habang inilalapag ang tsaa. Napakaganda ninyo po. Napakaswerte ng kumpanya dahil narito kayo. May ipagtimpla mo pa ng sariwang juice si Ma'am Chloe. Bilisan mo at baka nauhaw ang bisita ng asawa mo. Tinitigan ko ang aking ina. Ang babaeng nag-iwan sa akin ng kaninlamig at nag-utos sa aking maglaba ng mano-mano habang 8 buwang buntis ay masayang nagsisilbi sa kabit ng aking asawa. Walang lungkot na natira sa aking puso, kundi isang napakalalim na pandidiri sa kanyang pagkatao. Pumunta si Chloe sa aking pribadong opisina sa 2 palapag habang nasa ibaba si Rafael at si Corazon. Pabalang ning isinara ang pinto at itinapon ang isang kapal ng dokumento sa ibabaw ng aking mesa. Let's be real, Maya. Panimula ni Chloe habang nakakrus ang kanyang mga braso at nakatitig sa akin ng may pagmamataas. Rafael doesn't love you anymore. Nakikisama lang siya sa'yo dahil sa bata. Sign this voluntary waiver surrendering your voting rights in the De Leon Group, and I'll make sure Rafael gives you a small monthly allowance after the divorce. Tinitigan ko ang dokumento sa mesa. Dahan-dahan kong kinuha ang papel, pinalabas ang aking pulang bolpen at sinimulang basahin ang mga linya gamit ang aking mga mata na nakasanayan ang milyon-milyong numero bilang dating master auditor. Walang luhang pumatak mula sa akin. Sa halip isang napakalamig na ngiti ang sumilay sa aking muka. Binilugan ko ng pulang tinta ang 3 magkakasunod na talata sa pahina 3. Ikaw ba ang nag-draft ng tax restructuring proposal na ito, Chloe? Mahinahon kong tanong. Of course, pagmamayabang ni Chloe habang itinataas ang kanyang baba. I graduated from a top financial university in London. Inilapag ko ang papel sa kanyang harapan at itinuro ang aking binilugan. Kung ganun dapat bawiin ng universidad mo ang diploma mo. Malamig at matalim kong wika. Pahina 3 linya 14, inilagay mo ang isang offshore shell corporation bilang isang tax-exempt utility. Hindi yan tax avoidance, Chloe.
Isang malinaw na Class A felony tax fraud yan sa ilalim ng Section 255. Kapag ipinapirma mo ito kay Rafael at ipinasa sa gobyerno, magkukulong siya ng 15 taon at ikaw ang magiging pangunahing suspect bilang accessory. Namatla ang mukha ni Chloe. Nawala ang pagmamataas sa kanyang mga mata at napalitan ito ng matinding pagkagulat at pagkahiya. Anong sinasabi mo? Utal niyang tanong. Akala mo ba matalino ka na dahil lang sa nakasusuot ka ng mamahaling pabango at natutulog ka kasamang asawa ko? Dugtong ko sa napakatahimik ngunit nakamamatay na boses. Professionally speaking, Chloe, napakabobo mo. Nanginig sa galit ang mga labi ni Chloe. Mabilis niyang hinablot ang mga papel mula sa mesa. Magbabayad ka sa pambabastos na ito, Maya. Sisiguraduhin kong wala kang makuha kahit piso kapag natapos ang divorce. Mabilis siyang tumalikod at patakbong lumabas ng silid. Inabot ko ang aking encrypted phone sa ibabaw ng mesa. Naka-live record ang buong pag-uusap namin ni Chloe, mula sa kanyang panghingikel hanggang sa kanyang pag-amin sa ilegal na tax fraud proposal. Sa pamamagitan ng 2 pindot sa screen, ipinadala ko ang buong audio file sa secure email ni Attorney Clarissa at sa tip line ng Securities and Exchange Commission. Bago ko pa maibaba ang telepono, narinig ko ang mabilis na mga yabag ng paa sa hagdanan. Pumasok si Trina sa aking silid, namumutla ang mukha at panginginig ang buong katawan habang hawak ang kanyang cellphone. Ate Mami! Hiyaw ni Trina na halos mawala ng boses sa takot. Bakit na-decline ang gold card mo sa boutique? Simisigawan ako ng cashier dahil sinasabing may hold order mula sa NBI ang account mo para sa kasong illegal card usage at tax evasion. Pumasok si Corazon sa silid ng lalamig ang mukha habang nakatitig sa umiiyak at naghihitik na si Trina. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Corazon. Maya, bakit pinapahiya ng bangko ang kapatid mo? Anong ginawa mo sa card? Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng aking tiyan at tumingin sa kanila ng may napakatahimik na mukha. Bakit sa akin kayo sumisigaw, Ma? Mahinhin kong tanong. Ang credit card na yon ay nakakabit sa corporate account ng kumpanya ni Rafael. Kung hinarang yon ng NBI para sa investigasyon ng tax evasion, ibig sabihin lang ay may ginagawang illegal ang asawa ko. Kasama ang bago niyang consultant na si Chloe. Bakit hindi ninyo sila tanungin sa ibaba? Napatigil si Corazon at napahawak si Trina sa kanyang ulo sa matinding takot. Paano na ang butik ko? Hiyaw ni Trina. May utang na akong 2 milyong piso sa supplier para sa mga damit na yon. Kapag hindi ko nabayaran yon na yung linggo, makukulong ako. Tumingin ako kay Trina. Ang kanyang panginginig ay ang mismong pagkakataon na aking hinihintay. Lumapit ako ng bahagya sa aking mesa at kumuha ng isang folder. May alam akong isang paraan, Trina. Bulong ko sa boses na tila nagmamalasakit. May isang offshore subcontractor kumpanya ang De Leon Group na naghahanap ng bagong incorporator at president ngayong gabi. Kapag inilagay mo ang pangalan mo roon, makakakuha ka ng advance dividend na 5 milyong piso. Mababayaran mo ang utang mo at magkakaroon ka pa ng sobrang pera. Nanlaki ang mga mata ni Trina sa labis na kagustuhang makakita ng pera. Talaga, ate? Ipasok mo ang pangalan ko? Ako ang magiging president. Teka, siguraduhin mo lang na walang huli yan, Maya. Hirit ni Corazon, pagamat halatang nasisilaw din sa 5 milyong piso. Walang huli, Ma. Numiti ako ng napakatamis. Kailangan lang niyang pirmahan itong appointment document. Pagkatapos nito, ang lahat ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay mapupunta sa pangalan ni Trina. Mabilis na hinablot ni Trina ang bulpen at pinirmahan ang dokumento nang hindi man lang binabasa ang nilalaman. Ang hindi niya alam ang kumpanyang iyon ang mismong ginamit ni Rafael para sa pagtatago ng pagnanakaw ng buwis. Sa pamamagitan ng kanyang pirma, inako ni Trina ang buong kriminal na pananagutan para sa milyon-milyong utang ni Rafael. Nilagay ko ang dokumento sa aking bag. Nahulog na ang kapatid ko sa sarili niyang
bitag ng kasakiman. Gabi na nang umuwi si Rafael galit na galit dahil sa mga natanggap na babala mula sa bangko. Habang nasa kanyang opisina, siya sa ibaba, pumasok si Corazon sa aking silid na may dalang isang bowl ng maitim at napakabantot na sabaw. Inumin mo ito, Maya, malamig na utos ni Corazon habang inilalapag ang sabaw sa aking harapan. Herbal tea ito na ipinadala ng kakilala ko. Pamparelax ito ng tiyan para hindi ka masyadong mag-isip at hindi ka maging sakit ng ulo kay Rafael. Inilapit ko ang aking muka sa bowl. Ang amoy nito ay matapang amoy pait at may halo ng mga halamang kilalang ginagamit upang magdulot ng maagang paglabor o pangpalaglag ng sanggol. Tiningnan ko ang aking ina. Ang sarili kong ina ay handang lasunin ang aking katawan para lamang mapasunod ako at makuha ang pera ng aking asawa. Inumin mo sa harap ko? Pilit ni Corazon habang nakatayo sa aking tabi. Para malaman kong iginagalang mo pa ako bilang ina mo. Tumingin ako sa kanya, kinuha ang bowl at nagkunwaring umiinom habang itinatakpan ng aking malaking shawl ang aking bibig. Isinilid ko ang sabaw sa isang maliit na thermal flask na nakatago sa ilalim ng aking malaking unan. Salamat, Ma, wika ko habang pinapahira ng aking bibig. Napakasarap. Tumango si Corazon nang may malamig na ngeti at mabilis na lumabas ng silid. Pagkaalis niya, kumuha ako ng isang sterile vial mula sa aking drawer, isinalin ang sample ng sabaw para sa toxicology test ni Attorney Clarissa at itinapon ang natira sa banyo. Ngunit pagdating ng hating gabi, habang tahimik ang buong mansyon, biglang sumakit ang aking tiyan. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa aking balakang patungo sa aking puson. Napahawak ako sa gilid ng kama habang ang malamig na pawis ay gumagalaw sa aking noo. Naramdaman ko ang pag-agos ng tubig sa aking mga hita, pumutok ang aking panubigan. 8 buwan pa lamang ang aking tiyan. Ngunit ang matinding stress at pagod sa mga nakaraang linggo ay nagdulot ng maagang paglabor. Gumapang ako patungo sa pinto ng aking silid. Sinubukan kong pilitin ang aking boses upang humingi ng tulong. Rafael. Mahina kong tawag habang hawak ang aking tiyan sa gitna ng matinding sakit. Mula sa labas ng pinto, narinig ko ang mahihinang boses ni Corazon at Trina na nakatayo sa hallway. Huwag mong bubuksan ang pinto, Trina. Malamig na bulong ni Corazon mula sa labas. Hayaan mo siyang magdusa dyan. Kapag nawala ang batang yan ngayong gabi, wala na siyang panghahawakan kay Rafael at madali na natin siyang mapapaalis. Oo nga, Mami, sagot ni Trina. Mabuti pa, matulog na tayo. Narinig ko ang kanilang mga yabag na palayo sa aking pinto. Ipininid nila ang aking silid mula sa labas at iniwan akong nag-iisa sa gitna ng panganib ng aking buhay at ng aking anak. Nakatagpo ang aking mga kamay sa emergency button ng aking encrypted wristwatch, isang natatanging tool na ibinigay sa akin ni Attorney Clarissa para sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ako nag-aksaya ng lakas sa paghiyaw o pagmamakaawa sa 2 demonyong nakatayo sa labas ng aking pinto. Sa halip, pinindot ko ang button at hinawakan ng mahigpit ang aking tiyan habang tinitiis ang bawat matinding kirot ng paglabor. Pagkalipas ng 15 minuto, narinig ko ang mabilis na mga yabag ng tao sa hallway, kasama ang boses ni Attorney Clarissa at ng mga awtoridad. Sa tulong ng isang court-ordered emergency welfare check na mabilis na inilabas ng aking abogado, winarak ng security team ang lock ng aking pinto. Nakatayo sa gilid sina Corazon at Trina, namumutla ang mga muka sa matinding pagkagulat nang makita ang mga mediko at pulis na naglabas sa akin gamit ang isang stretcher. Anong nangyayari rito? Hiyaw ni Corazon. Anak ko yan, wala. Kayong karapatang pakialaman kami. Tiningnan ko si Corazon mula sa stretcher. Sa gitna ng matinding sakit ng aking katawan, idinilat ko ang aking mga mata at binigyan siya ng isang napalamig na tingin. Papanagutan mo ang gabing ito, Ina. Bulong ko bago ako tuluyang isinakay sa ambulansya. Isinugod ako sa St. Jude Private Hospital.
isang ligtas na pasilidad na pinapatakbo ng malapit na kaibigan ni Clarissa na si Dr. Santos. Sa loob ng delivery room, ginamit ko ang buo kong lakas. Tinitiis ko ang bawat hiwa ng sakit sa aking katawan, inisip ang bawat pambubulas at pambabastos na ginawa nila sa akin. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako para sa aking anak. At sa gitna ng madaling araw, isinilang ko ang isang napakagandang baby girl, si Leah. Umiyak ang bata, isang malakas at malusog na iyak na naghatid ng matinding init sa aking malamig na dibdib. Kinuha ko si Leah at iniyakap sa aking dibdib. Pumatak ang isang tahimik na luha mula sa aking mga mata, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang reynang nakipaglaban at nanalo. Ligtas ka na, Leah. Bulong ko sa kanyang maliit na tainga. Hinding-hindi ka nila hahawakan. Kinaumagahan habang nakaupo ako sa kama ng aking pribadong silid at karga, si Leah. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael kasama sina Corazon at Trina. May hawak na kapal ng mga papel. Si Rafael, galit ang kanyang mukha. Ngunit sinusubukang magkunwaring nag-aalala. Maya, bati ni Rafael sa malakas na boses. Bakit ka umalis ng bahay nang walang paalam? Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin sa mga pulis. Pirmahan mo na itong guardianship at custody waiver para ako na ang humawak sa bata at sa mga natatagong ari-arian habang nagpapagaling ka. Hindi mo kayang mag-isa. Oo nga, Maya. Hirit ni Corazon na nakatayo sa likod ni Rafael. Napakawalang hiya mo. Pinalabas mo kaming masamang tao sa mga doktor. Pirmahan mo na yan para matapos na. Tumingin ako sa kanila. Walang galit sa aking muka. Dahan-dahan kong inayos ang kumot ni Leah at tumingin kay Attorney Clarissa na nakatayo sa gilid ng kurtina, kasama ang 2 armadong gwardiya ng ospital at isang sheriff ng korte. Ibibigay ko sa iyo ang sagot na gusto mo, Rafael. Malamig kong wika. Ngunit hindi yon waiver. Lumalapit si Attorney Clarissa at inabot kay Rafael ang isang formal na court order at toxicology report. Ano to? Gulat na tanong ni Rafael habang binabasa ang papel. Yan ay isang temporary restraining order at injunction mula sa korte. Wika ni Clarissa sa napaka-profesional na boses. Ipinagbabawal sa inyong 3 ang lumapit sa loob ng 500 metro kay Maya at sa sanggol. Bakit asawa ako? Hiyaw ni Rafael. May 2 dahilan kung bakit hindi ninyo mahahawakan ang anak ko, panimula ko habang tinititigan sila ng diretso sa mata. Una, lumabas na ang toxicology report sa herbal soup na ibinigay sa akin ni Mami Corazon kagabi. May halo itong abortifacient chemical na nagdulot ng maagang paglabor. Pangalawa, hawak ng pulisya ang audio recording kung saan malinaw na sinabi ninyo ni Trina na iiwan ninyo akong magdusa sa nakalok na kwarto habang naglalalabor ako. Namatla ang mukha ni Corazon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napasandal sa pader sa matinding takot. Si Rafael naman ay napatingin sa akin ng may halong pang-inginig at galit. Lumabas kayo sa kwarto ko, malamig kong utos. Bago ko ipahuli ang sarili kong ina para sa attempted murder, at ikaw, Rafael, para sa conspiracy. Inakay ng mga armadong gwardiya sina Rafael Corazon at Trina. Palabas ng silid habang nagwawala si Rafael sa galit. Nang makarating sina Corazon at Trina sa pinakamalapit na bangko upang kumuha ng pera para kumuha ng abogado, ipinasok ni Corazon ang kanyang ATM card. Ngunit sa halip na pera ang lumabas, isang malaking pulang abiso ang lumitaw sa screen. Account frozen by court order. All assets seized for corporate fraud investigation. Napasigaw si Corazon sa gitna ng bangko habang hawak ang kanyang ulo. Nawala ang lahat ng perang pangarap niya sa isang iglap. Habang nakaupo ako sa loob ng isang ligtas at mamahaling penthouse condo na inihanda ni Attorney Clarissa para sa amin ni Leah, ipinapanood sa akin ng aking abogado ang live security feed mula sa mansyon ni Rafael. Sa loob ng malaking sala, nagwawala si Rafael. Ang dati niyang maayos na buhok at mamahaling suit
ay gulo-gulo, habang ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Dahil sa inyong dalawa, na-freeze ang lahat ng corporate accounts ko. Sigaw ni Rafael habang itinuturo ang daliring panginginig kina Corazon at Trina. Sabi mo kayang kaya mong pasunurin ang anak mo, Mami Corazon? Pero ginawa niya akong tanga. Nakuha niya ang lahat ng ebidensya ng tax evasion at pagnanakaw ko dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi na nagtimpi si Corazon. Lumabas ang kanyang tunay na kulay, ang pagiging palaban, at walang kapantay na kasakiman. Huwag mo kaming sisihin, Rafael. Hiyaw ni Corazon habang nakapamewang sa harap ng kanyang menoreng rito. Ikaw ang nagbayad sa amin para pahirapan ang sarili kong anak. Ikaw ang nag-utos na guluhin ang isip niya para magkusa siyang umalis. Ibigay mo sa amin ang 5 milyong piso para sa butik ni Trina bago ko ibunyag sa media na ikaw ang utak sa lahat ng ito. Isang malakas na tawa ng pandidiri ang pinalabas ni Rafael. Pera, wala na kayong makukuhang kahit piso sa akin. Umalis kayo sa bahay ko. Mula ngayon, hindi ko na kayo kilala. Inutusan ni Rafael ang mga gwardiya na itapon ang mga gamit ni Corazon at Trina sa labas ng gate. Ang dalawang babaeng dating nagmamataas at nagpapakasawa sa luho habang inaabuso ako ay nakatayo ngayon sa gitna ng daan, hawak ang ilang plastic bag ng kanilang mga damit habang pinanunood ng mga kapitbahay. Walang mapuntahan sina Corazon at Trina. Pumunta si Trina sa opisina ni Chloe upang magmakaawa ng tulong dala ang mga papel ng kumpanyang ipinapirma ko sa kanya. Ma'am Chloe, pagmamakaawa ni Trina habang nakaluhod sa harap ng mesa ni Chloe. Tulong naman po ako ang inilagay na president ng subcontractor kumpanya ninyo. Sabi ni Ate Maya, may 5 milyon ako rito. Bakit sinasabi ng bangko na ako ang kailangang magbayad ng 50 milyong utang sa buwis? Tiningnan ni Chloe si Trina nang may matinding pandidiri. Tulad ng pagtingin ng isang tao sa isang basurang mabaho. Sino ka ba sa tingin mo? Malamig na wika ni Chloe habang pinapaalis si Trina sa tulong ng kanyang security. You and your mother are just uneducated parasites. Ginamit ka lang ang kapatid mo dahil napakabobo mo. Ang kumpanyang pinirmahan mo ay nasa pangalan mo na ngayon. Kapag dumating ang Bureau of Internal Revenue, ikaw ang makukulong at hindi ako o si Rafael. Umalis ka sa harapan ko bago kita ipahuli sa pulis para sa panggugulo. Pinalaya si Trina na umiiyak at naghihitik sa kalsada. Sa loob ng aking penthouse, dahan-dahan kong ininom ang aking mainit na tsaa habang nakatitig sa malamig na tanawin ng lungsod. Walang galit sa aking dibdib, kundi isang tahimik at malalim na kasiyahan. Ang mga buwetre na dating sama-samang kumakain sa aking laman ay nagtatakwilan na ngayon upang iligtas ang sarili nilang mga balat. Pumasok si Attorney Clarissa sa aking silid, dala ang isang malaking garment bag na naglalaman ng isang napakagandang pulang gown. Maya, panimula ni Clarissa na may kasamang ngiti. Bukas na ang De Leon Group Anniversary Gala Night sa Manila Hotel. Nagpadala si Rafael ng mga pampublikong imbitasyon. Inaasahan niyang gagamitin ang gabing iyon upang i-anunsyo ang kanyang engagement kay Chloe at magbenta ng mga bagong shares para makakuha ng cash at ma-unsave ang kumpanya niya. Tumingin ako sa pulang gown. Ang kulay nito ay tulad ng dugo at apoy, ang simbolo ng aking muling pagkabuhay mula sa abo ng kanilang pagtataksil. Hayaan mo siyang mang-arap, Clarissa? Mahinuhon kong wika habang hinahawakan ang malambot na tela ng gown. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng pangunahing media outlet, ang mga kinatawa ng Securities and Exchange Commission, at ang mga investigador ng Bureau of Internal Revenue. Uupo sila sa pinakamagandang pwesto sa harap ng stage. Nakaayos na ang lahat, sagot ni Clarissa. Ngunit paano natin masasiguradong pupunta si Rafael at hindi siya magtatago? Ngumiti ako isang niting puno ng matalinong lason. Nagpadala ako ng isang lihim na mensahe sa kanya gamit ang pangalan ng isang dummy investor, bulong ko. Sinabi kong handa kong bilhin ang aking 50% share sa kumpanya sa halagang 50 milyong piso bukas sa gitna ng gala.
Pupunta siya roon dahil sa kanyang kasakiman. Inilagay ko ang aking tasa sa mesa at kinuha si Baby Leah sa kanyang kuna. Nagsisimula na ang huling yugto ng aking plano at sa susunod na gabi, tatapusin ko ang lahat ng kanilang kahibangan sa harap ng buong bansa. Bago sumapit ang gabi ng gala, ang mundo ni Rafael ay tuluyan ng nagkabitak-bitak. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, pilit na nagmamakaawa si Rafael sa ama ni Chloe para sa isang pautang na 30 milyong piso upang pansamantalang mabuksan ang kanyang mga frozen account. Ngunit ang ama ni Chloe, isang matalinong negosyante sa lungsod, ay mabilis na tumanggi nang mabalitaan ang formal na investigasyon ng Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. "I'm breaking off our partnership, Rafael." Malamig na pahayag ni Chloe habang inaayos ang kanyang gamit. Araw-araw na tinitignan ng mga auditor ang kumpanya mo. My family's reputation is at risk. Ayaw kong makaladkad sa mga kalokohan mo at ng biyenan mo. "Chloe, wag mo akong iwan," sigaw ni Rafael habang hawak ang kamay ng kabit. May buyer na bibili ng 51% shares ni Maya, bukas, sa gala. Makakakuha ako ng 50 milyong piso. Binitawan ni Chloe ang kamay ni Rafael nang may pandidiri. "Good luck with that, Rafael, because as far as I know, Maya is no longer the stupid woman you married." Habang patungo ako sa opisina ni Attorney Clarissa para sa pinal na pag-aayos ng mga legal na dokumento, nag-aabang si Corazon sa tapat ng gusali. Ang dati niyang maayos na damit ay marumi at gulo-gulo. Nang makita niya akong bumababa mula sa aking sasakyan, kasama ang 2 gwardya, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa semento sa harap ng maraming tao. "Maya, anak," hiyaw ni Corazon, habang umiiyak ng malakas at hawak ang kanyang 2 kamay sa hangin. "Patawarin mo ang mami. Nagkamali ako, anak. Patawarin mo kami. Ni Trina gutom na kami. At pinalayas na kami sa mansyon. Utang na loob, Maya. Ako ang nagluwal sa iyo. Huwag mo kaming tiisin ng kapatid mo." Tumingin ang mga taong dumadaan sa paligid. Huminto ako sa paglalakad. Tinitigan ko ang aking ina, ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit handa rin akong patayin kapalit ng pera ng ibang tao. Walang galit sa aking mga mata. Walang ni isang patak ng luha. Ang aking mukha ay parang isang pader ng yelo. Nagbayad na ako ng utang na loob sa'yo nung isilang mo ako at naging masunuring anak ako sa loob ng 30 taon. Mahinahon at malamig kong wika sa boses na narinig ng lahat ng tao sa paligid. Ang utang mo naman sa akin ay ang buhay ng anak ko na sinubukan ninyong patayin para sa 5 milyong piso. Napatiga si Corazon sa pag-iyak. Namatla ang kanyang mukha nang marealisa niyang wala na kahit anong bahagi ng aking puso ang psedeng talaban ng kanyang pagpapanggap. "Patawarin mo ako, Maya," utal niyang bulong. "Ang patawad ay ibinibigay sa taong nagkakamali," dugtong ko habang tumatalikod sa kanya. "Hindi sa mga taong nagtataksil para sa pera." Gwardiya pakialis ang babaeng yan sa tapat ng gusali. Lumapit si Trina. Hawak ang isang formal na supina mula sa pulisya para sa kasong corporate fraud at tax evasion na nakapangalan sa kanya bilang president ng dummy subcontractor. "Ate, tulungan mo ako," hiyaw ni Trina habang nanginginig ang buong katawan. "Makukulong ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng papel na to." Tumingin ako sa aking kapatid nang may napakalalim na awa at muling ngumiti ng malamig. "Pinirmahan mo ang papel na yon dahil sa sarili mong kasakiman, Trina. Ginusto mong maging president at kumuha ng 5 milyon ng walang paghihirap. Ngayon, harapin mo ang mga utang at kaso ng kumpanya ng asawa ko. Magkita na lamang kayo ni Rafael sa kulungan." Iniwan ko silang 2 na nakatulala sa gitna ng kalsada habang iniaabot ng mga pulis ang formal na arrest order para kay Trina. Sa loob ng aking pribadong suite sa Manila Hotel, tumayo ako sa harap ng malaking salamin. Isinuot ko ang isang elegante at makinang na pulang gown. Ang aking buhok ay maayos na nakalugay ang aking labi
ay nakapahid ng matapang na pulang lipstick at ang aking tindig ay tulad ng isang reyna na handang kunin ang kanyang korona. Wala na ang mahina martir at masunuring Maya. Ang nakatayo sa salamin ay isang babaeng malaya matalino at may hawak ng sarili niyang kapalaran. Kinuha ko ang aking maliit na clutch bag na naglalaman ng pinal na flash drive. Lumabas ako ng suite at sumakay sa elevator patungo sa Grand Ballroom. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby ng hotel, sumalubong sa akin ang nakasisilaw na liwanag ng daan-daang kamera ng media. Sa loob ng ballroom, nakatayo si Rafael. Sa gitna ng stage, hawak ang mikropono at nagsasalita tungkol sa kanyang tagumpay. Completely unaware na ang kanyang tagapagpatupad ng hatol ay nakatayo na sa kanyang likuran. Nakatayo si Rafael sa gitna ng mataas na entablado ng Grand Ballroom sa Manila Hotel. Nakasuot siya ng mamahaling taksido, hawak ang gintong mikropono, at nangumingiti ng napakalapad sa harap ng daan-daang investor, kilalang negosyante, at mga mamamahayag ng iba't ibang istasyon ng telebisyon. Ngayong gabi, pangaral ni Rafael sa malakas na boses, ang De Leon Group of Companies ay pumasok sa isang bagong yugto ng tagumpay. Ang aming kumpanya ay itinayo sa pundasyon ng katapatan, integridad at pagmamahal sa pamilya. At sa tulong ng ating mga bagong partner, hindi na natapos ni Rafael ang kanyang sasabihin. Bumukas ang malalaking pintuan sa likod ng ballroom. Tumingin ang lahat ng tao. Pumasok ako nakasuot ng makinang na pulang gown, nakatingala ang ulo, at may malamig na ngiti sa aking mga labi. Sa aking gilid ay nakatayo si Attorney Clarissa kasama ang 3 matataas na opisyal ng Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Mabilis na ibinaling ng mga cameraman ang kanilang mga lens sa akin. Nagsimulang magbulungan ang buon bulwagan. Maya, utal na bulong ni Rafael mula sa stage. Namatla ang kanyang muka nang makita ako. Mabilis ning tinawag ang gwardiya sa mikropono. Security! Palabasin ang babaeng yan! Nanggugulo siya sa pampublikong kaganapan. Naglakad ako sa gitna ng red carpet patungo sa harap ng stage at kinuha ang mikropono mula sa floor manager na agad na nagbigay nito sa akin. Bakit mo ako papalabasin, Rafael? Malamig at malinaw kong wika na umalingaw-ngaw sa mga speaker ng buong ballroom. Hindi ba't ako ang humahawak ng 50%, 1% ng mga shares ng kumpanyang ipinagmamayabang mo ngayon? Inilabas ni Attorney Clarissa ang Certified Majority Shareholder Document mula sa Securities and Exchange Commission at ipinakita sa mga board member na nakaupo sa harap. Naggulat ang lahat. Wala kang karapatan dito, sigaw ni Rafael habang bumababa sa stage upang hablutin ang aking mikropono. Mayroon ako, Rafael, sagot ko, habang nananatiling nakatayo ng matatag. Dahil ang gabing ito ay hindi para sa tagumpay mo. Ang gabing ito ay para sa pagpapakita ng tunay mong mukha. Tumingin si Attorney Clarissa sa control booth sa likod. Sa isang pindot lamang sa laptop ang malaking LED screen sa likod ng stage na dapat ay magpapakita ng promotional video ng kumpanya ni Rafael ay biglang nagbago. Isang malinaw na audio at video recording ang pumuno sa buong ballroom. Lumatang sa malaking screen ang boses ni Rafael. Tanggapin mo ang checking yan, Mami Corazon. Siguraduhin ninyo lang, Mitrina, na mai-stress at mapapagod si Maya araw-araw para magkusa siyang pumirma sa waiver at divorce papers bago pa lumabas ang bata. Sinundan ito ng malutong na sagot ni Corazon. Walang problema, Rafael. Basta siguraduhin mo lang ang 5 milyong piso para sa butik ni Trina. Madaling pasunod ang batang yan. Utang na loob niya sa akin ang buhay niya. Nagsigawan sa matinding pagkagulat ang mga tao sa ballroom. Ang mga investor ay napatayo mula sa kanilang mga upuan nang may matinding pandidiri. Ngunit hindi doon nagtapos. Sumunod na lumabas sa screen ang audio recording ng boses ni Chloe habang inaatasan akong pumirma sa illegal na tax fraud proposal kasama ang toxicology report mula sa ospital na nagpapatunay na ang herbal soup na ibinigay sa akin ng sarili kong ina ay naglalaman ng lason na pampalaglag.
Sa pinal na slide, lumabas ang pirma ni Trina bilang president ng dummy company na nagtago ng 50 milyong utang sa buwis. Nawala ng kulay ang mukha ni Rafael. Napasandal siya sa podium habang ang daan-daang kamera ay mabilis na kumuha ng litrato sa kanyang panginginig. Sa likod ng bulwagan, si Corazon na lihim na pumasok upang makikain ay tinatakpan ang kanyang muka habang ang mga tao sa kanyang paligid ay nagagalit at itinuturo siya bilang isang masamang ina. Mga kababayan, wika ng opisyal ng NBI habang umakyat sa stage kasama ang 2 armadong pulis. Rafael De Leon, you are under arrest for corporate fraud, large-scale tax evasion, and conspiracy to commit murder. Mabilis na inilagay ng mga pulis ang bakal na handcuffs sa mga kamay ni Rafael sa mismong harap ng lahat ng bisita at media. Si Trina ay hinuli rin sa audience habang umiiyak at nagwawala. At si Chloe ay hinarangan ng mga reporter habang sinusubok ang tumakas palabas ng hotel. Tumingin si Rafael sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, takot at pagmamakaawa. Maya, patawarin mo ako. Huwag mong gawin sa akin ito. Asawa mo ako. Tinitigan ko si Rafael ng may napakalalamig na mata. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal o awa. Inilapit ko ang mikropono sa aking labi para sa aking pinal na pahayag. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa panlalamang sa pambubulas at sa pagtrato sa kapwa bilang alipin. Malamig kong wika habang ang buong bulwagan ay tahimik na nakikinig. Ngayong gabi, pinaputol ko na ang lahat ng kadena. Bawi na ako sa lahat ng utang. Inilagay ko ang mikropono sa mesa. Tinalikuran ko si Rafael na nagmamakaawa habang hinahatak ng mga pulis at naglakad ako palabas ng ballroom tulad ng isang reynang nagwagi sa laban. Lumipas ang 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon sa Manila Hotel. Ang mga pahayagan at pambansang balita ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang mabilis na pagbagsak ng De Leon Group of Companies at ang pagkakulong ng dating tifu na si Rafael De Leon. Sa loob ng isang makipot at madilim na kulungan sa lungsod, nakaupo si Rafael sa ibabaw ng malamig na semento. Nawala ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang kayabangan, at ang kanyang gintong orasan. Kinumpiska ng gobyerno ang lahat ng kanyang ari-arian upang bayaran ang milyon-milyong utang sa buwis at pagnanakaw sa mga investor. Sinubukan niyang ipawawalan ang kanyang kaso gamit si Chloe. Ngunit mabilis na lumipad si Chloe patungong ibang bansa matapos niyang isisi ang lahat ng krimen kay Rafael. Wala ni isa sa mga dating kaibigan ni Rafael ang dumalaw sa kanya. Naisip niya ang lahat ng ginawa niya sa akin, ang pagpapagutom, ang pambubulas, at ang pagnanakaw sa aking mga shares. Sa gitna ng dilim ng kulungan, napahawak si Rafael sa kanyang ulo habang iniisip ang anak niyang si Leah na kailanman ay hindi niya mahahawakan. Samantala si Trina ay mananatili sa kulungan ng kababaihan dahil sa kasong malaking pagnanakaw sa buwis at fraud na pumasok sa kanyang pangalan. Ang babaeng dating nagpapakasawa sa mga bumibili ng mamahaling damit gamit ang aking credit card ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme at naglilinis ng banyo sa loob ng kulungan. Si Corazon naman ay napilitang lumipat sa isang maliit at mabahong paupahan sa iskwateran. Nawala ang lahat ng perang nakuha niya kay Rafael. Upang makakain araw-araw, ang babaeng dating nagmamataas at nagpapakain sa akin ng kanilamig, habang 8 buwang buntis ay napilitang magtinda ng mga natirang gulay at maglinis ng mga pwesto sa palengke. Isang umaga, sa harap ng bagong tayong gusali, ng aking sariling kumpanya ang Leah Financial Group, dumating si Corazon. Ang kanyang damit ay lumang-luma at marumi. Nakiusap siya sa mga gwardiya sa pintuan habang umiiyak. Ako ang nanay ng CEO ninyo, hiyaw ni Corazon habang itinuturo ang itaas ng gusali. Ako si Mami Corazon. Para ninyo ng awa, palabasin ninyo si Maya gutom na ako. Nakatayo ako sa salamin ng aking silid sa pinakataas na palapag-hawak, si Baby Leah. Tiningnan ko ang aking ina sa ibaba. Walang panginginig sa aking puso, walang galit,
at walang pot. Ang natira lamang ay isang matatag na hangganan. Inabot ko ang aking intercom at kinausap ang gwardiya sa ibaba. Ibaba mo ang 100 piso sa babaeng yan. Malamig kong utos. At sabihin mo sa kanya, ito na ang huling limos na ibibigay sa kanya ng anak na pinalayas niya sa gitna ng gabi. Huwag na siyang babalik kailanman. Inabot ng gwardiya ang papel na pera kay Corazon kasama ang aking mensahe. Napaupo si Corazon sa bangketa, hawak ang 100 piso habang umiiyak ng matindi sa gitna ng lansangan. Narealisa niya na sa kanyang kasakiman, ipinagpalit niya ang tunay na pagmamahal at luho na pwede sanang ibigay ng kanyang anak para lamang sa panandaliang pera ng ibang tao. Pumasok si Attorney Clarissa sa aking opisina. Dala ang formal na annulment decree at pinal na custody papers para kay Leah. Malaya ka na, Maya, ngumiti si Clarissa. Ang kumpanya mo ay kumita na ng unang 10 milyong piso sa loob lamang ng 2 buwan. Maraming malalaking korporasyon ang gustong kumuha sa iyo bilang kanilang pangunahing financial auditor. Ngumiti ako at tiningnan ang aking anak na masayang naglalaro sa aking kandungan. Mula sa araw na ito, wika ko habang nakatitig sa malawak na tanawin ng lungsod. Kami na lamang ni Leah ang magdedesisyon sa aming buhay. Walang sino mang lalaki o pamilya ang makakagapos muli sa akin. Pumasok ang isang kilalang mamamahayag para sa isang pambansang panayam sa telebisyon. Umupo siya sa aking harapan at iniharap ang mikropono. Miss Maya Villanueva? Tanong ng reporter. Kung sakaling magmakaawa ng kapatawaran si Rafael o ang iyong ina mula sa kulungan at palengke, handa mo ba silang patawarin at patuluyan muli sa buhay mo? Tumingin ako sa kamera nang may napakalakas na aura ng isang tunay na nukuon at ibinigay ang aking sagot. Tiningnan ko ang mamahahayag ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay napanatili kong mahinahon matatag at walang kahit anong bakas ng alinlangan. Ang bawat salitang lumabas sa aking labi ay narinig ng milyon-milyong mamamayang nakatutok sa pambansang telebisyon. Pinyatawat ko na sila sa aking puso. Mahinahon kong sagot. Hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil ayaw kong magdala ng lason at poot sa aking kaluluwa habang pinalalaki ko ang aking anak. Ngunit dapat maunawaan ng lahat, ang kapatawaran ay iba sa kawalan ng katangahan. Ang pagpapatawad ay para sa kapayapaan ng aking sarili, ngunit ang pinto ng aking buhay ay pinala na nakasara para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na bibigyan mo muli ng kutsilyo ang taong sumaksak sa iyo. Ang pahayag na yon ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Naging simbolo ako ng isang modernong Filipina, isang babaeng marunong magmahal, ngunit may lakas ng loob na pumutok sa mga nakakalason na relasyon, maging ito man ay asawa o sariling dugo at laman. Lumipas ang 1 taon sa malawak na garden ng aking penthouse. Ipinagdiwang namin ang unang kaarawan ni Leah. Ang buong paligid ay napupuno ng mga puti at gintong palamute. Naroon si Attorney Clarissa, si Dr. Santos, at ang mga matatapat na kawani ng aking kumpanya na naging tunay kong pamilya sa gitna ng bagyo. Habang nakatayo ako at pinanonood si Leah na gumagawa ng kanyang mga unang hakbang sa ibabaw ng malambot, nadamuhan pumasok ang balita sa malaking telebisyon sa loob ng sala. Inanunsyo ng korte ang pinanlahatol. Si Rafael De Leon ay ginawaran ng 25 taong pagkakulong sa pambansang bilangguan ng walang piyansa para sa malaking kaso ng tax fraud, corporate embezzlement, at conspiracy to commit murder. Si Trina naman ay hinatulan ng 8 taong pagkakulong sa Women's Correctional Facility para sa kasong fraud. Si Corazon ay nanatili sa maliliit at mabahong eskinita ng palengke, tumanda ng maaga sa hirap at tinalikuran ng lahat ng mga tao dahil sa pambihirang kasamaan ng kanyang ginawa sa sarili niyang anak.
Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa singil ng katarungan. Inabot sa akin ni Attorney Clarissa ang pinakabagong issue ng isang sikat na pandigdigang magasin sa negosyo. Sa pabalat nito ay ang aking litrato, nakasuot ng eleganteng puting suit habang karga si Leah. Sa ibaba ng aking pangalan ay nakasulat sa malalaking titik, Maya Villanueva, the woman who rebuilt an empire from betrayal. Nagawa mo, Maya. Nakanghiting wika ni Clarissa habang nakatingin sa akin. Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo at ang anak mo, kundi ipinakita mo sa buong mundo kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng may matatag na isip at malinis na puso. Kinuha ko ang aking baso ng champagne at dahan-dahang naglakad patungo sa balkonahe ng aking penthouse. Lumapit ang hangin mula sa dagat, nagdadala ng sariwang amoy ng umaga. Tumingin ako sa langit, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang mga luhang pumatak sa aking muka noong mga gabing nakaluhod ako sa marmol na sahig ay napalitan na ng liwanag at tagumpay. Hindi ako biktima. Ako ay isang reyna na nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa mga guho ng pagtataksil. Nakatayo ako sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Batangas, habang ang kulay gintong liwanag ng papalubog na araw ay sumasalamin sa malawak na dagat. Sa aking tabi ay si Leah, na masayang tumatakbo sa malambot na buhangin habang hinahabol ang maliliit na alon. Habang pinanonood ko ang aking anak na tumatawa, nagbalik sa aking gunita ang mga araw kung kailan nakaluhod ako sa malamig na marmol na sahig, basang-basa ng sariling pawis at luha, habang tinitiis ang pambubulas ng aking ina at ang pagtataksil ng aking asawa. Noong mga sandaling iyon, inakala kong ang buhay ko ay magtatapos sa dilim at paghihirap. Inakala kong ang pagiging martir at masunurin ang tanging paraan upang mahalin ng pamilya. Ngunit nagkamali ako. Madalas akong tanungin ng mga taong nakakakilala sa akin kung nagtatanim pa ba ako ng galit kina Rafael Corazon o Trina. Ang sagot ko ay palaging hindi. Ang pot at galit ay mga mabibigat na bagahe na pumapatay sa taong nagdadala nito. Pinatawad ko sila sa aking puso, hindi dahil nararapat sila sa aking awa, kundi dahil nararapat ako at ang aking anak sa isang buhay na malaya at may kapayapaan. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagpapapasok muli sa mga taong sumira sa iyo. Ang pinto ng aking buhay ay pinal na nakasara para sa kanila. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakaraming beses na nagpatawad sa taong paulit-ulit kang sinasaktan, kundi sa lakas ng iyong loob na sabihing, sobra na, hindi mo na ako makakaitim muli. Nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Nahanap ko ito hindi sa piling ng isang lalaking nagligtas sa akin, kundi sa sarili kong lakas, sa aking sariling katalinuhan, at sa walang kapantay na pagmamahal ko kay Leah. Iniligtas ko ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumuhod sa buhanginan at isinulat ang aming mga pangalan, Maya at Leah. Ilang segundo ang lumipas, isang malumanay na alon mula sa dagat ang dumaan, at hinugasan ang mga salitang isinulat ko na nag-iiwan sa buhangin, na malinis pantay at walang kahit anong bakas ng nakaraan. Tumingin ako sa malayo, at sa aking isip, inialay ko ang aking kwento para sa lahat ng kababaihang nakikinig, mga inang nagtitiis sa pang-aabuso dahil sa maling paniniwala sa utang na loob, at mga asawang ginagawan sa alipin sa sariling tahanan. Huwag kailanman isipin na wala kayong laban. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kayanin niyong tiisin. Ang inyong buhay ay sa inyo. At may karapatan kayong maging malaya, respetuhin, at maging maligaya. Mula sa abo ng aking nakaraan, natutunan kong ang tunay na reyna ay hindi naghihintay ng tagapagligtas. Siya ang gumagawa ng sarili niyang korona. Hinalikan ko si Leah sa kanyang pisingi, hinawakan ang kanyang maliit na kamay, at sabay kaming naglakad patungo sa bagong bukas, mga taong malaya. Matatag at kailanman ay hindi na muling yuyuko sa sinuman.